Magandang gabi sa inyo. 20 minutes before 10 o'clock. Ngayon po ay Miyerkules ng gabi. It is the last day of July. At 31 ng Hulyo. Miyerkules. Naku, wala po ang Fatima Soriano at medyo sinasaktan yata sinasaktan ng kalooban. Medyo masama ang pakiramdam. Siguro nagbagong weather sa sa San Diego, California. Well, anyway, hindi natin siya makakasama ngayong gabi. Last week at this time, hindi niyo ako nakasama dahil inabot kami ng baha. Nakasama niyo si Ma'am Cherry Baile ang inyong nakasama. Ngayon inaanihan namin kayo na makasama namin hanggang mamayang alas 11 ng gabi. At pag-usapan ho natin ng napakaraming bagay sa mga pangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Ang paanyaya rin namin sa inyo, nasamahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi sapagkat tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila na sumasakop sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Tayo po ay napapanood at napapakinggan din sa Facebook page ng 92.3 True FM. Kaya pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At syempre mga kapatid, pwede nyo kaming i-follow, like, and share ang ating mga social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at saka TikTok. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel para mabalikan niyo yung mga previous shows ng ating programa, previous episodes ng programa natin. Para naman po sa mga taong, mga kapatid natin at mga nakikinig sa atin na gustong maging bahagi ng ating programa, at magbahagi ng kanilang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, ups and downs, problema na gusto niyong idulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya maaari po kayong tumawag sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Samantala, paalala lang po, bukas pa rin po ang ating Alagang Kapatid Foundation sa inyong tulong para po sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Karina. Para po sa mga donasyon, maaaring magpadala ng donasyon sa ating mga bank accounts sa BDO, Metrobank at BPI. Meron po tayong QR code na nasa screen natin ngayon. I-scan lamang po ninyo ang QR code na ito para po sa mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga kapatid nating nasalanta. Ayan. Siya. Sige, 9:43 ang tumpak na oras. Pagbabalik natin, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules, huling araw ng buwan ng Hulyo. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, huling araw ng buwan ng Hulyo. Sa araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kafiestahan ni San Ignacio de Loyola, Saint Ignatius of Loyola, ang founder ng mga kapatid nating kaanib sa orden ng mga Jesuita, no? At napakagandang kasaysayan po yung kasaysayan ng buhay ni Saint Ignatius of Loyola. Siya po ay isang mandirigma at minsan po sa kanyang pagninilay-nilay, naisipan po niyang magtungo sa Montserrat sa Espanya upang madalaw ang mapaghimalang imahe ng Our Lady of Montserrat. At doon sa kuweba ng Our Lady of Montserrat
ay kanya pong hinugot ang kanyang espada at isinuko niya ang espada sa mahal na birhen kasama ng kanyang pangako na magbabagong buhay siya. Na imbis na siya ay makidigma, siya ay magiging instrumento ng kapayapaan at paghahasik ng kaharian ng Diyos. Saint Ignatius of Loyola. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 13 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 44 hanggang 46. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siya na umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yun. Kapatid, ang magandang pagninilay po sa mabuting balitang ito ay ang kahalagahan ng ating pananampalataya. Kapag sa pananampalataya natin ay natagpuan natin ang Kristo, natagpuan natin ang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas, gagawin natin ang lahat upang ang ating buhay ay maialay sa Kanya. Gagawin natin ang lahat upang manatili siya sa ating puso. Upang tulad ng isang lalaki na nakatagpo ng kayamanan sa isang bukid, ayaw niyang mawala sa kanya ang ligayang ito, sapagkat ito ang kanyang yaman. Ito ang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, bagay na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan. Ito ang pananampalataya sa Diyos, pananampalatayang hindi maaaring ikumpara sa anumang yaman ng daigdig. Tulad ng isang negosyante na nakatagpo ng isang perlas, ipagbibili niya ang lahat ng kanyang ari-arian, mapa sa kanya lamang ang perlas na yon. Sa gabing ito ng ating pagninilay, kapatid, ating alamin at pagnilayan ang uri ng ating pananampalataya. Natagpuan na ba natin si Jesus, ang magbibigay ng kapayapaan sa atin? Si Jesus na nagbibigay ng pag-asa. Natagpuan na ba natin ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit sa buhay na ito? Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9:51 is our time sa pangunang bahagi pa lamang po ng ating programa. Atin pong panoorin ngayon ng ating itatampok na episode sa ating Pes to Pes, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay itinampok sa programang Face to Face na napapanood po sa TV5 Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga, at may replays po ito sa
Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. At kung sakali po na meron kayong komento, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Bago natin ihatid sa inyo ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Batiin ko lamang po, kahapon, was it yesterday, birthday ng ating kaibigan, si Cherry Co. O the other day, si Cherry Co. Happy birthday, Cherry Co. Isa siya sa hindi Jericho, Cherry Co. Ayun. Isa siya sa mga pilgrims natin. Ayan. At ngayong araw na ito ay birthday naman ni Mayet Picache. Si Mayet po ang panganay na anak ng mga Guanzon na may-ari ng grotto ng Lourdes sa Novaliches, San Jose del Monte, Bulacan. Kaibigan ho natin yan, si Mayet Marieta Guanzon. Yan. At birthday din po ngayon ng ating kaibigang si Ika Villanca. Happy birthday, Ika Villanca. Natatandaan mo ba ito, Jake? Si Ika, yung parang gift wrapper yung kanyang damit na maraming ribbon-ribbon na gano'n. Yung kamukha ni sino ba yung artista sa sa Channel 7? Asawa ni Ding Dong Dantes. Oo, yung naka-white. Oo, kamukha siya ni Marian de la Riva, di ba? Yun. Birthday niya ngayon. Ika Villanca, mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy birthday sa iyo. Sana maramdaman namin ang birthday mo. Tinamaan ang magaling na buhay ito. Bati na lang kami ng bati. Wala kami nararamdaman. Ano ba yan? Happy birthday. Ika Villanca. Okay, sige. Narito ang ating Pest to Pest episode ngayong gabi. Pinamagatang Talamak sa Alak. Panoorin po natin. Annalisa, sino ang inirereklamo mo? Pamangkin ko po na pasaway. Gaano ito kapasaway na umabot ka rito sa face-to-face? Panainom po, pabarkada. Marami tayong ganyan, na mga kapamilya. Pero, gaano ka sukdulan ba itong kanyang pagiging, kung sinasabi mong pala inom, ilang beses uminom? Sa isang linggo ba? Marami po, sobra sa isang linggo. Kumbaga kung sobra sa isang linggo, araw-araw. Opo. Nako. Okay. Tapos, ano pa ang problema ninyo sa kanya? Ano po, palainom siya, pabarkada. Tas may anak po siya na 2, sa akin din po niya iniiwan. May anak din po ako na 5. Ako po meron din po kaming tatay na may sakit. Kaya po, rin po ako dahil nangangailangan po siya ng mga gamot. Tas wala po siyang magawa. Parati po siya nandun sa barkada niya, inom lang siya ng inom. Pamangkin mo si Kate, anak ng kapatid mo? Opo. Okay. So, bakit parang obligado ba ni Kate ang kanyang lolo? Na tatay mo, na sabi mong may sakit? Ano ibig mong sabihin? Gusto mo lang na may katuwang ka? Kailangan ko po natuwang kasi po nanay ko hindi na rin senior citizen na rin po yung nanay ko eh. Okay. Ang ibig mo lang sabihin ay sana katuwang mo dahil ikaw ang pinag-aalaga niya nung 2 mo pang anak. Opo. Okay. So, ngayon, very irresponsible. Napaka-irresponsable Opo. sa tingin mo. Okay, dahil ito ay pagbabarkada araw-araw. Opo. Ano na nangyari sa inyo? Kayo ba ay nag-usap na tungkol dito? Hindi naman po kasi, hindi naman po siya nakikinig sa akin eh. Hindi po siya nakikinig. So, anong ginawa mo? Inakong mo na lang Ako lahat? na lang po nag-ako lahat. Ilang taon itong mga anak na ito? Yung isa po 1 year old, tapos yung isa 9. 9. O, malaki din ang... Ang isang nanay? Ay, ano ba to? Ilan tatay nito? 2 po. 2 din. Okay. Siya ang sinasabing pasaway at pabayang pamangkin. Totoo ba ang mga paratang sa'yo? Kate, pasok! Kate,
tanong, totoo bang pasaway ka at pabaya kang nanay? Bakit? Ano nangyayari? Ano nangyayari sa iyo? Bakit ganitong nangyayari sa buhay mo? Dala na rin po ng broken family. Broken family, ibig sabihin, anong ibig mong sabihin na dala lang ng broken family? Yung pamilya? Kasi po yung pamilya ko, mama at papa ko po, hiwalay. Tapos ako din po, hiwalay. Pero gumagawa po ako ng paraan para po sa mga anak ko, pero hindi po nila nakikita. Anong mga pamamaraan, Kate? Naglalabada po ako, naglilinis po ako. Kaso kahit po anong gawin ko, pag susumikap, di po nila nakikita. Kaya halos Sinong sila ito? sila po. Totoo ba ito, Annalisa? Di pati po kasi yung wala sa bahay eh. Gaano ka kadalas wala sa bahay? Araw-araw po. Saan ka nagpupunta? Naghahanap po ng madidiskarte yan. Okay, pero ang pag-uwi mo daw, araw-araw, ikaw ay nakainom. Opo. Bakit? Pinang-iinom mo yung pinadidiskarte mo? Hindi po. Sa mga barkada ko po ako. Sa mga barkada ko po. Sa tingin mo ba ito ay may dahilan dahil dun sa pag-inom mo at pag-alis mo araw-araw? Ano po, parang ayun na po yung tumutulak sa akin kasi wala pong pumapansin sa bahay namin. Wala pong pumapansin sa akin. Paano ka mapapansin kung araw-araw ka daw wala? Oo, hindi kasi pwede tayo, Kates, na dinadahilan natin yung ibang tao sa ating mga sariling, 'di ba? Mga sarili nating kapalpakan sa buhay. Unang-una, nanay ka na eh, 'di ba? Pero may trio tagapayo tayo mamaya. Kailangan mong makinig na mabuti para matulungan ka, 'di ba? Kasi ikaw ba, Ate Annalisa, galit ka ba dito sa pamangkin mo? Galit din po. Kinakamtan ko Bakit? na lang po yung sama na loob ko. Kasi nga po, hindi siya nakikinig sa akin eh. Mas ano niya, pakikinggan niya yung barkada niya. Tapos inom sila ng inom. Alis siya araw-araw. Sino ang magulang ni Kates? Ano po, yung kuya ko po, Ano sinasabi mo sa kuya mo? nasa kulungan po kasi siya eh. Ah, nakakulong. Okay. So, Kates, nakita mo yung sitwasyon mo, ha? Hindi ka pwedeng magpabaya. Unang-una, nanay ka na. Okay? Number one, kailangan alagaan mo yung sarili mo kasi nanay ka, kakailanganin ka ng mga anak mo. 9 years old na yung anak mong isa, dalagita na yon. Anong sinasabi niya sa'yo kung nakikita niyang lagi kang wala at lango ka sa alak? Wala. Walang sinasabi? Hindi ka naawa sa anak mo? Nakaawa po. Pio, gaano mo kadalas ba nahuli si Kates? Sa loob po na isang linggo, halos araw-araw po. Halos araw-araw. So, kaano-ano mo ba si Kates? Barkada, kumpare? Naging kaibigan, naging kumpare ko pa siya, Oo. pero hindi ako tinitingnan na kumare ko siya. Ah, Hindi ganun. ako nilarespeto. Okay. So, bakit ka nagagalit na si Kates ay nag-iinom araw-araw? Kasi gusto ko po siya matulungan para ituwid niya ang buhay niya kasi ako may pinagdaanan din po. Okay. Kinausap mo na ba si Kates tungkol dito? Kinausap ko na maayos na masisinan, ayaw naman po ako pakinggan. Pinagpatutuloy lang kanya kabisyong kalasingan. Okay. So, matigas talaga, masasabi mong matigas talaga ang Opo. ulo. Tila baga maraming hindi nagkakagusto sa ginagawa mo. Sa tingin mo ba, ikaw ay matigas talaga ang ulo mo? Opo. Bakit di ka nakikinig sa mga kaibigan mo at auntie mo? Pag ikaw ba ay, bahay mo ba ito, Annalisa? Ano, sa mga magulang ko Sa mga po. magulang. Pag ikaw ba umabot yung time na paalisin ka na nila dahil di na nila kayang alagaan yung mga anak mo, kaya mo ba? Hindi po. Hindi, pero kaya mong uminom araw-araw, Kates. Hindi lahat ng oras ay kaya tayong intindihin ng kamag-anak o pamilya natin, ha? Kaya wag nating aabusuhin. Sa research namin, nalaman namin na ikaw ay muntikan ng magpakamatay. Bakit mo naisip yun, Kates? Dumaan na rin po sa depress. Kasi feeling ko, ako na lang, sarili ko na lang po yung kakampi ko. May Unahin ko lang si Joy. Joy, wala ako makitang dahilan para
kumuha ka ng mga lalaki, kahit babae, no? At dalhin mo doon sa bahay ng tinitirhan mo na hindi mo pag-aaring bahay at patulugin mo doon sa loob ng bahay na yon, no? Sablay ka doon talaga. Pero kung ako ang magiging kinakasama mo at makikita ko ang takbo ng buhay mo, iiwanan din kita. Kasi masyado ka negatibo, no? Sa buhay. Kung sa paggising mo sa umaga, negatibo na ang tingin mo sa mundo dahilan sa quote and unquote, sira ang pamilya mo, broken family ka. So, Kate, walang makapagpapabago nito kundi ikaw. Asan ang makikita ng mga bata? Lalaki kay Annalisa dahil wala ka. At uuwi ka sa bahay ng laseng. Joy, wala akong makitang mabuti sa ginagawa mo. Kung sa bawat araw, pagsikat ng araw at paggising mo sa umaga, iisipin mo ang Diyos. At ang dakilang pag-ibig niya sa iyo, magbabago ang buhay mo. Pero kung ayaw mong kilalanin ang Diyos, ikaw lang ang aasa sa kapangyarihan mo, I'm telling you now, dadapa ka sa lupa. Ililibing ka sa lupa nang walang nangyari sa buhay mo. Panahon na para tanggapin mo at kilalanin ang Diyos sa buhay mo. Wow, maraming salamat, Dr. Love. Wala pong anuman, Mama Carla. Maraming salamat din sa iyo sa pagbibigay mo ng pagkakataon para malaman namin yung mga kasaysayan na yan. Mamaya ay ating talakayin. Baka meron kayong opinion o meron kayong komento o gusto nyo yung sabihin hinggil dito sa ating mga participants. Si Annalisa at si Kate. Actually, si Kate ang problema. Di ba? Si Kate ang problema at ang sinasabi niya, ito ay dahilan sa produkto siya ng broken family. Kaya nade-depress siya. Ayan. Nakadalawang anak na siya. Ano bang depression dyan? Dalawa na anak mo. Kala ko ba madidepress yung dalawa anak mo? Di ba? Pag-usapan natin mamaya. Pwede ho kayo mag-text. Ipadala lamang po ninyo ang inyong mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream or tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Oras, alas 10:04. Inyong nadinig. Familiar yung boses niya, no? Umawit siya ng waray-waray. At saka umawit siya ng Semagnifique. Eartha Kitt ang pangalan po ng singer. Sada Baby, 16 minutes after 10 o'clock. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng programang Dr. Love Radio Show. Tingnan natin ang mga reaksyon ng ating mga tagapakinig. Okay. Actually, itong story niya, si Annalisa ang tiyahin nitong si Kate. Si Annalisa may pamilya. Pero ang inirereklamo ni Annalisa, yung kanyang pamangkin na si Kate na may 2 anak at iniiwanan sa kanya at siya nag-aalaga nung mga anak nung kanyang pamangkin na si Kate. Saan pupunta si Kate? Araw-araw halos nakikipag-inuman. Yan. Ngayon, nagsabi naman ni Kate, kaya nangyayari sa kanya yan sapagkat siya ay produkto ng broken family. Kaya nadidepress siya para mawala yung kanyang kalungkutan. Sumasama siya sa kanyang mga kaibigan, nakikipag-inuman siya. Ayan. Ayun ba ang paraan mo? Aba, masarap ma-depress araw-araw pagka libre iinumin mo, di ba? Ay, saka, kailangan may makitang pagbabago sa iyo, Kate. Tinamaan ka na magaling. Lumolobo na ang katawan mo, parang hindi maganda. Lumolobo na ang katawan mo, pero kumusta yung 2 anak mo? Napapakain mo ba? At huwag mong isisi sa pagiging broken family kung hindi man halimbawa nagkasundo at hindi naging magandang resulta ng pagsasama ng mga magulang mo, naghiwalay sila, huwag mong i-apply sa buhay mo yan. At huwag mong bayaan na yung pagiging broken family talagang maging sanhi ng hindi pag-unlad ng pamilya mo. Aba, pag dyan ka aasa at lagi mong iisipin na broken ng family mo, hiwa-hiwalay kayo, at wala ka nang magagawa, walang mangyayari sa buhay mo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa, meron kang 2 anak.
kinakailangan yung dalawang anak mo, suportahan mo at makita nilang kahit broken family kayo, may pag-asa. Meron kayong mararating. Hindi lang kasi saan makakarating? Makakarating sa kapitbahay, sa inuman. Narito po ang komentaryo ng ating mga doctor lovers. At kung sakaling meron kayong komentaryo, maaari po ninyong ipadalangin yung comment sa ating Facebook page at sa ating live stream sa messenger ng ating Dr. Love Facebook page at sa ating live stream, or pwede ko kayong tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Alam nyo, hindi ka nag-iisa na broken family ka. Maraming pamilya ang wasak, ang sira. Pero hindi ito magiging dahilan para manatili ka na lamang sa ganyang sitwasyon, di ba? Ang sabi ni Shari Pitcher ng Seattle, Washington, hindi pa huli ang lahat. Dapat si pamangkin, itong si Kates, ay mag-focus na maghanap buhay at maiayos ang buhay ng dalawang anak niya. Be grateful, meron kang auntie nagmamalasakit sa'yo. Hindi niya naiisip yun, Shari. Iniisip lang niya broken family siya. Tinamaan ng kulog. Pag diyan ka umikot sa broken family mo at hindi ka kikilos para putulin yung sumpa na yan, talagang hanggang sa iyo, abot yung sumpa na yan hanggang third generation. Ayan, nagalit na ang Diyos. Sabi naman ni Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, kapag talaga ikaw ay nakalimot sa Diyos, ang resulta ay magulo ang buhay mo. Magbagong buhay ka na at magbalik loob ka sa Diyos at ikaw ay tutulungan niya. Ayun naman talaga kailangan di ba? Yung mga kagaya pinag-usapan natin kagabi. Tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Merong mga pagsubok ng buhay na talagang parang napakadilim na ng buhay natin. Pero pagkakapit tayo sa Panginoon, makakakita tayo ng liwanag at pag-asa. Itanong natin, buhat po sa San Fernando, La Union, na gusto hong bumati sa atin ng isang mapagpala, mabiyayang at magandang gabi sa inyong lahat, Brother June. Ating tawagin si Sister Lourdes ng San Fernando, La Union. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi sa iyo, Sister. Isang maganda at mabiyayang at gabi. Mapagpalang gabi ng Miyerkules sa iyo, brother. Ayun, talagang kumpleto. Ano po ating ulam ngayong hapunan? Anong ulam natin ngayong hapunan? Fried chicken po. Wow naman, ang sarap. Sana Fried chicken na manok? Yes. Yes po. Talaga? Sino nag-fried chicken ng manok? Prinito po ng aming kasamahan dito. At yun, may hot spicy. Yung fried chicken na yan, ano yan, inihaw? Prinito po talaga na tapos Inihaw muna tapos pinrito. Hindi po, talagang isariwa po, tapos Buhay pa yung manok Kinakain nyo buhay pa yung manok? Hindi po, prinito na. Prinito na po yun. Ganun ba? Sige, ano ang sasabihin mo dito kay Kates? Ay, Kates, kung lagi mong iisipin na ang pagiging broken family ninyo, wala namang nangyayari sa buhay mo. May dalawang anak ka pa naman na umaasa sa'yo. Baguhin mo ang buhay mo. Para naman magkaroon ka ng kapanatagan ng isip at puso. Dapat ang gawin mong gabay ay ang Diyos. Kailangan huwag nang iasa sa kanyang tita na mayroon ding inaasikaso na
lolo niya at lola niya. Oo. Kasi anak. Paano maaaring mabago ang buhay ni Kate? Ay, magtrabaho po siya ng gusto. Tapos yun, tingin niya po ang paggabay ng Diyos. Kasi ang Diyos lang naman po ang talagang makakatulong sa kanya eh. Opo, yun lang po. Like, anong klaseng trabaho ang pwedeng gawin ni Kate para mabago ang buhay niya? Kung kaya niya pong magtinda ng mga gulay. Banana Q. Laman. Marami po naman kasing mga pwedeng pagkakitaan kung gugustuhin po niya. Hindi yung, kasi kung palagi siyang magiinom, ay walang nangyayari sa kanya. Pasusunog lang po ang baga niya. Maaga pa. Bata pa siya. Bata pa naman siya. Nakalibre naman siya ng pag-inom. Nakalibre naman siya. Mahal ang alak ngayon. Ay, kahit na po, ewan ko nga po, kahit na mahal ang alak, talagang pinipilit ng mga taong bilhin. Kaya nga po, yun lang po ang may papayo ko. Yun. Okay. Iasa mo sa Diyos ang lahat. Huwag kang kailangan lang ng pakikipag-cooperation sa Kanya. Oo, okay. Opo, yun lang po. At ginagawa ko po si Mayra Bulisayli, Mariviviola, at si Elizabeth Billy Gonzalo. Si Teacher JC po. Yung parang hindi na po siya tumatawag. Si Teacher JC. Baka hindi makapasok. Oo. Opo. Ay, bati mo rin si Jake. Opo. Teacher JC, kumusta ka na? Sabi ko si Jake. Jake Bakod, yung producer ko. Okay. Kasi kaya pinababati ko sa'yo, gumagawa na si Jake Bakod ng listahan ng mga pangalan na bibigyan niya ng regalo this Christmas. Salamat sa pagsagot-sagot mo sa aking tawa. Sinagot-sagot ka ni Jake? Ganon? Hindi po, yung pagsagot niya sa aking tawag po. Akala ko sinagot-sagot ka niya. Naman po, mabait po siya. Wala po ako masabi at ganun din po binabati ko rin po si Chato Chakluti, si Shane Raimundo at si Dayang Hirang po. Gina Parenio. Lahat po sila. Oo, lahat. Okay, meron kang hindi binating isa. Si Lance po. Lance, yung mag-ano ka nung sulat mo para sa Lunes, maghanda ka ng pinakamaganda. Yung nakakaantig, damdamin. Anong iahanda? Po. Anong iahanda ni Lance? Yung nakakaantig damdamin na tula po. Tula. Akala ko minudo. Alright. Parang nagugutom na. Gutom na. I love you, Aniel. Sige. Thank you. God bless you too. Si Aling Lourdes, sister ng San Fernando, La Union. 26 minutes after 10, napag-uusapan si Aling Lourdes. Nang madinig ni Lanza Bellion, si Aling Lourdes na nasa linya, tumawag ka agad si Lanza Bellion. I love you, Aniel. Mua. Chup, mua. Sabi nila sa Bellion, hindi excuse ang sitwasyon ni Kate sa pamilya para makipag-inuman sa barkada. May iba pong paraan to really divert your attention to something that is more productive. Eto. Pakinggan nyo si Gigi Alindoga ng Simplicity Crafts and Frames. Nako, ito, pag nagsalita ito, franca to, dire-diretso to. Sabi ni Gigi Alindogan, excuse na lang niya po yung mga depression ek niya. Kita nyo yung mga depression ek niya, naka-excuse lang po yan. Escape niya din po yung broken family. Lahat yan resulta yan ng choice actions niya. Walang ibang pwedeng sisihin kundi yung sarili niya. Yan po mga komentaryo ng ating mga tagapakinig.
Ito naman yung mga text messages ng ating mga Dr. Lovers. Buhat sa Kuwait, ang ating kaibigan si Alan Hungko, buwabati na magandang gabi. Buhat sa Gagalangin, Tondo, Dorina Villaruz Figueroa. Si Roberto Ignacio ng Pasay City. Yung kanyang kaibigan daw si Ann Camille Adrales at Cale Matthew Comendador. Ay birthday nila ngayon. Yan. Happy birthday sa inyong dalawa. May plano po yung kaibigan na si R. Bonnie Gabriel na patagalin yung bakasyon niya sa Pilipinas. Well, I hope nag-enjoy siya rito, ha? Angelita Banato ng Pateros, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Chato sa Avedra, Chaclute ng Novaliches, Quezon City. Good evening and happy listening. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Ni hao. Alam mo, naalala ko yung ano? Anong tawag doon sa chicken? White chicken? Hainanese chicken. Wow. Nagugutom ako ngayon. Panay nasa isip ko pagkain no? Hainanese chicken. Alam mo yung sausawa ng Hainanese chicken, di ba? May ginger. Pag walang ginger, ang pangit ng lasa. Kailangan may ginger. Merong restaurant dun sa harap ng hotel namin. Hindi ako kumakain sa hotel. Bumababa ako dun sa restaurant sa tapat ng hotel namin. Doon ako kumakain ng Hainanese chicken. Oo, ang sarap at mura. Yun nga lamang, pag humingi ka ng hot tea, bibigyan ka ng hot tea na nasa baso. Pero yung kamay ng waiter nakapasok doon. Nakababad yung kamay niya doon sa hot tea. Ay, naku, ganyan sa Hong Kong, Ay, naku, nakakamiss. Tagal ko lang hindi napupunta ng Hong Kong. Kasi naman para wala ka na mapuntahan dun, no? Kung bibili ka naman ng mga damit sa Hong Kong, mahal na rin. Mas mabuti pa, magpunta ka ng Thailand. Sa Thailand, murang damit, di ba? At marami ka pang mamimit na mga ladyboy. Sa gabi, alam mo, gusto ko sa Thailand, yung paggabi na, bago matulog, niyayaya ko yung misis ko, bababa kami ng hotel, maglalakad kami, kakain kami dun sa mga tabing kasada, sa mga bangketa. Ay, nako. Khao San Road. Oo. Madalas ka dun, Jake? Naku talaga, namimiss ko yung mga lugar na yan kasi maraming pagkain. Alright, si June Posas ay binabati na magandang gabi. Leo Havares ng Puerto Princesa, Palawan. Rolando Buizon, good evening po sa inyo. Neth Jacinto, Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City. Buwabati kay Fatima Soriano. Vanji Galaes Bayona, sumusubaybay daw sa programa natin. And si Marvin Riabad ng North Caloocan ay nagpapacheck ng attendance. 31 minutes after 10, babalik po ang programang Dr. Love Radio Show. At ang inyo pong nadinig deck of cards. Kung pinakinggan nyo yung nadinig nyo yun, napakaganda po talaga at tumitimo sa ating isipan ang dakilang pag-ibig ng Diyos at ang pananampalataya ng tao sa Diyos. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating puntunghayan ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Jeffrey ng Giginto, Bulacan. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sana po ay mapili ang sulat kong ito. Ako po ay 26 years old mula sa Giginto, Bulacan. Sa ngayon, nakatira ako ngayon sa Quezon City dahil dito ako nagtatrabaho sa isang BPO company. Ako po ay only child. Masasabi kong kabilang kami sa middle class family. Isa pong engineer ang daddy ko sa isang malaking company. Isa namang employee sa isang kilalang courier company ang mami ko.
Magandang takbo ng buhay namin hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho na rin. Hindi ko akalaing dumating sa buhay namin ang isang malaking problema. March of this year, na-stroke po si Daddy. Malaki ang hospitalization bills at medical expenses at dahil half-paralyzed po siya, kinakailangan niya ng physical therapy once a week. Naubos po ang savings namin sa pampa-ospital pa lamang at mga gamot. Umuutang-utang na rin po kami para matugunan ang iba pang mga pangangailangan. Obviously, natigil po si Daddy sa trabaho. Matagal ding nag-leave si Mommy sa work dahil kailangan niyang alagaan si Daddy. May pinsan kaming nag-aalaga kay Daddy na sinasahuran na lamang namin kahit maliit lang. Nakabalik na rin po si Mommy sa work at kaming dalawa ang nagtatrabaho. Sa totoo lang po, kada sahod namin ay napupunta na lamang halos lahat sa mga utang namin. Ang hirap po, Dr. Love. Ang hirap lalo na kapag may iba pang bills na kailangang bayaran. May mga sandaling bumibigay ako at pinanghihinaan ng loob. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. Hindi na po ako makatulog sa kaiisip kung paano itatawid ang lahat ng bagay na ito at malampasan ang pagsubok na ito. Wala naman po akong choice dahil only child lamang po ako at kinakailangan kong maging matatag for my parents. Pero ang hirap po talaga, Dr. Love. Kailangan ko po ang advice nyo on how to go on with life despite my situation. Please help me, Dr. Love. Maraming salamat. Sumasa inyo, Jeffrey ng Giginto, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Jeffrey, sa pagtitiwala mo sa ating palatuntunan. Sa mga sitwasyon na ganito ang mga suliranin na dumadating sa atin, makikita natin ang kakulangan ng suporta ng ating pamahalaan sa mga manggagawa. Lalo na, I can speak as a senior citizen na all my life 54 na taon ay nagtrabaho, naghulog sa social security system, nagbayad ng buwis. Sa aming sweldo, hindi pa namin nasusweldo, hindi pa dumadating sa kamay namin yung aming sweldo. Binawasan na ng BIR, ng gobyerno, ng buwis, withholding tax, ang tawag dyan. Ngayon, na matanda na kami at wala na kaming regular na kinikita, edi yun na lamang talent namin, ano? Aba, ngayon meron pa kaming binabayaran sa BIR na percentage tax. May percentage tax na binabayaran pa kami. Meron pa kaming annual income tax return na binabayaran pa. May professional fee pa kaming mga binabayaran, mga chorva, kung ano-ano. So hanggang pumuti na ang buhok namin at hindi na kami makalakad, habang nagtatrabaho ka, maswerte pa kami, nakakapagtrabaho. Yung ibang mga matatanda dyan, mas bata sa akin, natatanggal na sa trabaho dahil matanda na raw Hindi ka makapagtrabaho dito, hindi ka gaya sa Amerika, kahit ikaw ay 60-70 anyos na, o 74 katulad ni Brother June, na po pwede pang magsukli mo sa mga groceries sa Amerika. Sa gabi, mga senior citizen ang mga nagtatrabaho. Dito, pag nag-apply ka at ikaw ay 38 anyos na, ay overage ka na, hindi ka na tatanggapin sa mga kumpanya. If you are
fresh graduate from college, mahihirapan ka makakuha ng trabaho dahil hanapan ka ng experience. Saan may lalagay ang katawan mo, di ba? At pag matanda ka ng katulad namin, ang makukuha mo na lamang 20% discount sa kakainin mo sa restaurant. 20% sa jeep. Nakakaawa naman yung mga jeepney drivers na babawasan mo pa ng 20%. Mag-aaway pa kayo, ibigay mo na sa kanya yung 20%. Yung ibang mga groceries na bibilhin mo, hindi lahat ng grocery items na bibilhin mo ay mayroong diskwento. Hindi po lahat. At pagkatapos, bago mo pa makuha yung discount mo, isusulat mo pang lahat yung mga items, grocery items na bibilhin mo. Lubog na araw, kaming matatanda, lubog na araw, hindi pa kami tapos nagsusulat ng ganon. See? Yan ang benepisyo natin. Kaya, pag wala kang naipon sa pagtanda mo, kaawa-awa ka. Mapalad tayo kung meron tayo mga anak na magkakalinga sa atin. Kung wala yung mga anak ko, saan ko kukunin yung pambili ko ng gamot? Yung mga anak ko, naghahati-hati sila para doon sa gamot ng aking pangailangan sa maintenance, pangailangan ng maintenance ng aking asawa. Kaya, hindi naunawaan natin itong ating letter sender na si Jeffrey sapagkat nag-iisang anak siya. Tapos yung kanyang tatay na stroke. Alam mo, Jeffrey, kung ang daddy mo ay namasukan sa isang private firm, pwede kang humingi ng tulong at assistance sa Social Security System. No? May benepisyo na ibinibigay ang Social Security System. Ang daddy mo na paralyzed na, ibig sabihin hindi siya makakapagtrabaho, meron ng pensyon na makukuha ang daddy mo sa Social Security System. You can also ask the Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang laki ng tulong ng PCSO sa mga charitable organizations at sa mga individual na mga nangangailangan ng tulong. Yun nga lamang, madaling araw pa lamang, pipila ka na sa PCSO. Ito ang takbo ng buhay natin dito sa Pilipinas. Wala tayong magagawa. Kasi, minsan, masisisi natin ang mga butanteng Pilipino kung sino-sino lamang na mga ex-convict ang ibinoboto para gumawa ng batas. Kung sino-sinong mga may kaso ng mga pandarambong sa ating gobyerno, ibinoboto pa rin. Dahil popular, dahil pogi, dahil maganda. Ayan ang nakuha nyo. Bumoto kayo ng isang joker, isang payaso, isang clown. Ano makukuha nyo? Di pa tatawanin kayo niyan, di ba? Ay nako, saan kaya ang mga klase ng mga senador kagaya ni na Jovito Salonga? Sina Sumulong, sina Miriam Defensor, na mga talagang matatalino, no? Sina Jokno, saan kaya napunta? Hindi ba nakakaya yan? Yo, nakakaya nga, madam, talaga maniwala ka. So, ipagpasalamat na lang natin, Jeffrey, na ikaw ay may trabaho pa, at ang mami mo ay nabalik sa trabaho at pareho kayong nagtutulong para masuportahan ang inyong pangangailangan. Totoo, hanggat maaari iwasan nating mangutang ng may mataas na tubo dahil ito talaga ang magpapahirap sa atin. In all practicalities, ang tanging masasabi ko sa iyo, Jeffrey, subukan mong mag-inquire sa Social Security System. Napakababait ng mga empleyado ng Social Security System. Nung ako'y mag-retire, ako'y nagpunta ron at ako'y naghumingi ng tulong. No? Maraming benepisyo na makukuha ang daddy mo sa Social Security System at
subukan mo rin na humingi ng tulong sa Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Ang sa akin, huwag kang bibitaw. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Lahat tayo ay dumadaan sa isang madilim na tunnel. At tanging ang pag-asa lamang sa Diyos ang ating mapanghahawakan. Wala na tayong ibang pupuntahan at ang lahat ng ito ay magwawakas din at sa gawi pa ron ay makikita natin ang pagbabago ng ating buhay. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Samantala, magpapaalam po ang inyong lingkod. Sana'y naging makabuluhan ang 1.5 oras ng ating pagsasama. Magbabalik po kami bukas araw ng Huwebes, the same time, from 9:30 to 11 o'clock, dito po sa 92.3 Radyo 5 True FM. Sa ngalan ng ating buong production staff, sa panguna po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanio, ang ating operations manager, Ms. Sherry Baile, ang ating napakabait na producer, Jake Bakud, si Director Sheikh Mamaril at si Rome Ortigas, ang ating technician, ang ating ORAD operator, Mike Santelian, at ang PA avid operator natin, si Jai Manipon. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.